Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Dating PNP chief na si Oscar Albayalde, sinuplak itong si Garma at pati na rin itong si Barbers. At balak din nakakalad ka rin itong si Presidente Kuting ng Norte dahil sa mga kanyang false accusations laban dito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Mga aso ni Tamba ang may pakanan nito at kinumpirma rin umano nitong si dating PNP Chief Albayalde na wala talagang reward system nung nakaraang war on drugs. Dito nga natin magkikita mga kaibigan na tatlong dating mga PNP chief na ang nagsasabi na wala talagang sinasabing reward system nung nakaraang war on drugs sa administrasyon ni Tatay Digong umano nung nakaraang administrasyon. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Garma na talaga na ito ay talagang binayaran at kinaladkat at binigyan ng death threats at kung ano-ano pang mga banta sa kanyang buhay upang ilaglag or upang siraan itong kanyang presidente noon na si former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya na lamang itong si Barbers at si Garma dahil nga nagsalita na rin ang dating PNP chief na si Oscar Albayalde ay tila bas nasuplak sila or parang nasampal na ang kanilang pagmumuka at nabuhusan ng napakalamig na tubig dahil nga mga kaibigan, ang totoo ay talagang lumabas na nga. Dito nga natin makikita mga kaibigan ng mga aso ni Tambang may pakana dito kay Garma na ito upang siraan itong si former President Rodrigo Roa Duterte. At dito nga natin malalaman mga kaibigan na wala nga talagang reward system noong nakaraang war on drugs or EGK or tinatawag nating panahon na tukhang. Hindi nga maiwasan ng ating mga netizen na magbigay din ng kanilang mga hinaing at opinyon. Sa panahon ni Pangulong Duterte, Chief PNP ang mga masisipag magtrabaho, kaya sa sundalo ako sa ating saludo ako sa ating kapulisan noong halos mga lahat ng kriminal halos nawala yon. Yes, suporta ng isang buting single mom na katulad ni Miss Cathy Binag na walang laman ang puso kundi kapakanan ng mga anak, ng lipunan na ginagalawan niya at ng buong bansa laban sa durugistang sumisira sa mga kabataan at sa mga pamilya at mismong sa pamahalaan. Huwag na tayong magpaloko sa mga politiko na nagbibigay ng pera. Tanggapin natin at huwag iboto ang mga tao kasi na ganyan karamihan kurakot. Babawiin nila sa pangungurakot kapag pinaupo natin sila. Garma is a liar, artistahin pa. Mas pakapanipaniwala pa ang statement ng tatlong nagdaang PNP chief. We salute sa inyo mga Sir PNP Chiefs Bato de la Rosa, Albayalde at Elizar. Mabuhay po kayo mga sir. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po maraming salamat and God bless. Mula ngayon, no? Meron na naman nung mga bagong nagpakulay kaso sa susunod na video na ho yun, no? Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, dumako naman ho tayo dito sa pagbibilang ng pera nitong si Kimbo. Yan nga ho ba sinasabi natin? Paulit-ulit ho ito na wag ho kayong magpaloko. Yang ayuda na yan, ginagamit ho yan ng mga politiko para maligawan ho kayo sa susunod na eleksyon. Ito ho ang isa sa mga pinakamatibay na ebidensya. Di ho nila trabaho ng mga ng mga congressman. Trabaho ho nila gumawa ho ng mga kapaki-pakinabang na batas para doon sa kanilang mga nasasakupan. Ano ba? Yung mga hinaing ng mga kanilang constituent, yun ho ang kanilang i-voice out dapat dyan sa House of Representatives. Pero dito ho sa isa na to, tsaka dito ho talaga mga kababayan, makikita nyo ho na itong si Stella Kimbo, sanay na sanay ho siyang bumilang ng pera. Ito, tingnan nyo ho mga kababayan. Lah, kinsam na, murag kailang. Grabe naman yan, no? Oscar! Wow! Kasada. Tapos suot niya yung kanyang Cartier. Relaxing kayo na tanan. Sumo na kayo ng padagat. Huwag ganon, di ba? Oscar! Kasada. Huwag ganon. Di ba? Napakaluloko ho nitong mga nitong mga politiko na to. Ngayon,
korektado pa rin ho sa ayuda. Actually, na-content na ho natin 'to do'n sa mga unang video natin, 'no. Sobrang ano lang ho, nalungkot lang ho tayo pagka meron ho tayong nakikitang mga ganitong klaseng, pangyayari, ika nga, 'no. Yung tupad, kung sinasabi nitong si, DSWD Secretary, Rex Gatchalian, na nasasala ho nila yung mga benepisyaryo ng mga social amelioration program ng pamahalaan ng DSWD. Sa tingin niyo ho ba, ito tanong ko lang, gusto ko lang iwan na tanong 'to sa ating mga kasama dito sa PH Update. Dahil tayo ho, nalulungkot lang ho tayo pagka meron ho tayong nakikitang ganito. Marami ho kasing mga, minimum wage earner na mas deserving. Base sa ating, nakikita dito sa larawan na 'to, kasi ano bang gagawin mo sa pera, madam, 'di ba? Itong isa na 'to ano ho, pangpapa-adjust niyo ng brace niyo. Yung iba ho, pang-ulam na nila 'yan sa loob ng ilang ilang linggo, 'di ba? Pero itong si ate, sa tingin natin pang-sha-Shopee lang niya 'yan at, pang-a-adjust ng brace niya. Eto na, hindi ho sila mukhang, mga benepisyaryo, dapat na benepisyaryo ng tupad. Wala ako dito para i-judge sila o hindi ako galit sa kanila, pero ang sinasabi lang ho natin dito, marami pang mas deserving na tumanggap diyan sa ayuda na 'yan, kung, titingnan ho natin, yung, sinasabi nitong si Rex Gatchalian na talagang sinasala nila, kumbaga screening. Kung ini-screen niyo ho pala, ganyan ho ba yung mga benepisyaryo? Talagang ang kikinis ng mga mga mukha, ang puputi. Parang di nga marunong humawak ng mga walis yang mga 'yan, eh. No offense sa mga magagandang binibini na nandito sa ating frame ngayon, marunong naman siguro. Kumbaga, base ho kasi sa mga kuko, sa mga kamay pa lang ho nila, talagang, matitigas ho, eh. Naka-highlights ang buhok, naka-brace, 'di ba? Yung mga ano niyan, yung mga, online shopping app, kikita na naman. O yung iba ho diyan, hindi itong sila madam, yung iba ho diyan, papaldo. Pagkapaldo nila diyan sa tupad, dadalhin ho nila diyan sa mga diyan sa mga online gaming, 'di ba? Yung mga sugarol, kaagad napapasok sa utak nila, pararamihin natin 'to. 'Di ba, ganyan ho sila, ganyan ho yung mga mentalidad ng mga sugarol. Kaya naman, tinatawagan ho natin ng pansin ng ating mga otoridad na, ayusin ho natin, kung yung binibida ho, dapat talaga screen muna yung mga bibigyan ng mga ganyang klaseng ayuda. Ito ho ba, in-screen niyo ng maayos 'to? Talaga ho ba silang, karapat-dapat ho ba silang tumanggap ng, na 'yan, ng, ayuda na 'yan na galing sa pamahalaan? 'Yun lang naman ho, wala ho tayong problema diyan. Congratulations kay na madam, palakpakan ho natin. Magpakanton naman ho kayo, madam, grabe naman 'yan. Ito, dito sa bahagi ng video natin na 'to, mga kababayan, dumako naman ho tayo dito sa pinaka-latest na video nitong si Ma'am Cathy Binag, 'no. Suportahan ho natin. Meron na rin ho pala siyang, YT channel, 'no, para pagka meron ho siyang upload, meron nung bagong, mga bagong update, sa mga, niya, sa mga advokasya niya, kaagad niyo hong makikita. Cathy Binag, YT channel at, FB page, meron na ho itong si Ma'am Cathy Binag. Suportahan ho natin. Game, pakinggan ho natin 'to. Good morning, everybody. Well, nandito Grabe na naman naman ako. yan. Magandang umaga. Ayan. Naghilamos naman ako. Pero nakapajama pa rin. Anyway, talaga hong naapektuhan ako. Talaga po, pagdating po, malakas po ang trigger ko pag ang pinag-uusapan natin is drug addiction. And especially yung mga nangungunsinti. Inararamdaman ko na may mga taong nangungunsinti sa maling gawain ng mga drug addict or mga pusher or mga, nagbebenta ng droga. Kasi kahit bali-balik ta rin po natin yung mundo, maling-mali po talaga yung ginagawa ng mga taong yan. Hindi ho natin yan Correct. pwedeng gawing tama. Ngayon po, ako, naisip ko po, and may nakausap akong isang kasamahan natin sa campaign natin na ganito, na war against drug. Yun talaga naman, kasi sino ba naman gusto na magkonsinte sa mga taong gumagamit ng droga kasi nakakaperwisyo sila. Ako ho ay nananawagan dun sa mga taong katulad ko din pong biktima. Katulad din po na ang pamilya kong biktima ng mga taong gumagamit ng droga, ng mga pushers,
na mga sabi nga nila salot ng lipunan dahil kinain sila ng paggamit ng pinagbabawal na gamot. Nananawagan ho ako sa mga pamilya upang kanilang i-share sa mamamayang Pilipino ang kanilang eksperyensa or sariling experience din ho sa kanilang buhay kung paano ho nasira ng droga ang buhay ng kanilang pamilya at mahal nila sa buhay. Kasi ho, maganda ho minsan, actually hindi minsan, madalas talagang mas makasalamuha mo yung kapwa mo na nakakaintindi sa pinagdaanan Correct, mo. correct. Gusto ko kayong makilala lahat. Magsasagawa po ako ng meet and greet for us. Uy, tulungan ho natin itong si Ma'am Cathy, no? I-share nyo ho yung video, yung mga naging biktima nitong ipinagbabawal na pulburon na to. Tulungan ho natin siya bago ho tayo magpunta doon sa video nitong si dating Chief PNP Albayalde. I-share nyo ho yung video na to para kung sakali maligaw doon sa mga kababayan natin na naging biktima din ng ipinagbabawal na pulburon, maging aware din ho sila, no, na merong ganitong klaseng meet and greet. Itong si Ma'am Cathy Binag, napakaganda ho niya na. Tapos ma-interview nitong si Ma'am Cathy, tapos makwento nila yung kanilang istorya. Yung kwentong adik nitong si Direk Daryl Yap. Naabangan ko yun yung kwentong adik, yung mga dating adik na nagbago, tapos ngayon hindi na adik. Ngayon itong si Ma'am Cathy Binag, meron din ho siyang ganitong klaseng meet and greet na kung saan gusto niyang makasalamuha yung mga biktima, yung mga pamilya, yung mga kapatid, na nabiktima nitong paglaganap ng illegal na droga na to. I-share nyo ho at suportahan ho natin itong si Ma'am Cathy Binag. Suportahan ho natin lahat, no, lahat ho ng mga vlogger, hindi lang ho itong mga mga sikat na personality kagaya nitong si Ma'am Cathy Binag. Aayusin po natin. And tinatawagan ko rin po yung mga kapwa nating Pilipino na nagbago or tinalikuran ang paggamit ng droga at nagbagong buhay. Gusto ko rin hong i-share ninyo ang inyong experience na anong nagawa na masama sa inyo or ano ang epekto ng paggamit ng droga sa inyo na kinahantungan na nakagawa kayo ng pangit at hindi kayo naging mabuting tao. And gusto kong maimbitahan din po kayo kasi para ho magkaroon ng awareness ang mamamayang Pilipino, yung talaga pong totoong testimony, yung totoong istorya ng buhay ninyo. At yung pagbabago, kung ano ho yung nagawang mabuti nung nag-decide po kayong magbagong buhay. Lalo na po yung mga taong nagbalik loob sa Panginoon at piniling magbagong buhay para ho maging mabuting mamamayan ng ating bansa at tumulong. You know, this awareness can help a lot of people and a lot of family. Makakatulong po tayo sa maraming tao, sa maraming pamilya, yung mga taong nagtatago dahil nahihiya na ayaw nilang malaman ng mga kapwa nila or even kaibigan nila at pamilya nila na meron silang miyembro ng pamilya nila na nalululong sa droga. Tulungan po natin sila kasi may magagawa po tayo. Again, maraming salamat po and naway ako po yung inyong pagbigyan para po tayo makatulong sa ating bansa ng ituloy po natin ang war against drugs and tulungan po natin ang kapwa nating Pilipinong mapalapit sa Panginoon upang hindi bumaling sa masamang bisyong ito. Totoo yung sinasabi na yan ni Ma'am Cathy Binag. Wala na hong mas titindi pa pagka kayo may pananampalataya na talagang matanggal yung yung kapit ng illegal na droga, no? Kasi kung tao lang napakahirap pong labanan ng pag-iisip, no? Kasi nga yan chemical yan na kung saan nakasiksik na sa utak mo at pagka ikaw inaya, talagang wala kang magagawa pagka mahina ang iyong pananampalataya. Hayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan naman ho natin ang mga reaksyon nitong si dating Chief PNP Oscar Albayalde doon sa mga isiniwalat nitong si Royina Garma dyan sa Quad Committee. Bago ho yan, nagsalita na rin ho itong si dating Chief PNP Guillermo Eliazar.
kaugnay dyan sa reward system na yan. Dalawang chief PNP na ho ang nagsasabi na walang ganyang klaseng sistema ang PNP noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, pakinggan ho natin ang kanyang interview dyan sa DCXL. Game! Ito ho, Ang mga kabayan. kasalukuyang pamunuan po ng PNP, si General Romel Marbil, sa lahat po ng mga naging hepe ng PNP. Isa na po kayo doon na General Albayalde na linisin ang kanilang mga pangalan, linisin ang kanilang mga roles kung sila involved dito sa war on drugs ng previous administration. Ano pong reaction po niyo doon, General? Yes, alam nyo, Aljo, wala na pong bago dyan dahil unang-una, kung kayo po yung nanonood ng, at saka yung mga kababayan natin nanonood ng TV, madalas po yung tinatawag nating congressional hearing, no? At sa lahat po ng congressional hearing ay napag-usapan na po yan. At ako po ay madalas na naiimbita na dyan. So I think there's nothing more to explain dahil lahat po yan ay napag-usapan na doon sa congressional hearing. Kahit po yung tinatawag na sinabi ni dating GM PCSO na si Garma ay merong payout, no? Sinagot na rin po natin yan na wala po tayong kinalaman dyan doon sa payout na yan. At hanggang ngayon po ay kung ano pa yan ay open naman po sa public yan. At hanggang ngayon ay open, meron pa rin pong tinatawag na Quadcom na hearing sa Kongreso. Paano ba yan? Tatlong dating chief PNP na ho ang pinapasinungalingan yaang mga ilinabas nitong si Rowena Garma diyan sa Quad Committee. Ngayon hindi na ho tayo magtataka kung bakit itong mga congressman na to hindi ho sila kumpiyansa na kung sakali manghingin ng ICC ang mga record o yung mga napag-usapan nila diyan sa Quad Committee itong si Dan Fernandez parang hesitant pa ho na ibigay itong mga dokumento na to. Kasi alam ho nila na meron ho talagang problema yung mga ano na yan, yung mga anong tawag dito, yung mga revelasyon ni Garma, yung mga revelasyon nitong si Kerwin Espinosa at yung iba pa hong mga kabalbalan na pinag-usapan nila dyan sa Quad Committee na yan. Hindi ho tatayo sa korte at talagang paninira lamang ho sa pamilya Duterte ang ginagawa nila na yan dyan sa Quad Committee. So wala pong utos na ganito ang dating Pangulong Duterte sa mga pulis? Wala po. At may reward system. Wala naman po. Wala pong reward system kaming alam. Of course, I'm speaking for myself, Aljo, no? Hindi ko po alam sa iba. Pero nung ako po yung naging regional director ng NCRPO hanggang ako yung mag-chief PNP, wala pong reward system na ganyan. Opo. Para sa tingin ninyo, bakit ito nasabi ni dating Cap? Walang reward system. Talagang sasakit ang ulo mo niyan, Garma. Pagkatapos ng administrasyon na to, ito, ayaw natin pagtawanan yung mga merong anxiety, no? Kasi totoo yan. Baka pati ikaw magkaroon ganyan pagka nagkataon. Pagka hindi mo inayos yung mga sinisiwalat mo dyan sa Quad Committee na yan, sigurado sa susunod na administration, sasabihin mo, tinakot lang ho ako kaya ako nasabi yung mga litanya na yon. Dahil dun sa mga crocodile ni Tambaluslos na namilit sa akin, kaya ako nasabi yung mga ganong klaseng litanya. Kung ako sa iyo, Garma, wag mong ibenta ang pagkatao mo dyan sa mga crocodile na yan. Dahil yung mga yan, wala namang prinsipyo at paninindigan. Iiwan ka sa ere ng mga aso ni Tambaluslos na yan. Colonel Garma? Well, hindi po natin alam. Hindi ko po masyadong narinig yung kanyang sinabi pero ang nakikita ko parang napapag-usapan nila at napapagkwentuhan lang nila. So, ibig sabihin, parang hearsay po ang sinasabi niya. Naku, pati po yung sinasabi niya na yung si Colonel Leonardo ang nag-debrief sa mga RD at saka sa mga PNP, which is very unlikely po na isang Lieutenant Colonel ay i-brief ang isang PNP. Ikaw po yung naging hepe ng PNP after. Napakarami ho talagang butas. Itong si Garma ay pinagtatawanan na lang ho nitong mga dating chief PNP. Kasi alam mo nila yung kalakaran. At itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, abogado ho yan. No, hindi naman ho siya gagawa ng isang bagay na kung saan ikakapahamak din ng kanyang mga tauhan sa bandang huli. Meron hong tamang paraan para ubusin yung mga durugista nung nagdaang administrasyon at nagawa yun ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At lahat ho ng mga aligasyon ngayon na EJK at kinukonekta sa Pogo, yung reward money galing sa Pogo o sa STL, hindi ho nila naipasok sa Pogo kaya i-reroute ho nila papuntang STL. Sir, kay Senator De La Rosa, tama ho ba? Sir? Yes, tama po yun. Opo. Yung mga panahon na yun, opo. Ano ba talaga ang utos sa inyo ng Pangulong Duterte?
dito po sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga. Yan. Well, personally, Ganda ng tanong Opo. whether directly or indirectly po, wala pong hindi po napapag-usapan yung war on drugs, kung lalo na kahit na sa mga personal meetings, no? Wala po siyang binabanggit doon. Maliban po siguro pag siya ay nagsasalita sa TV, open. Anak ng kamatis. Ano ba yan, Garma? Paano kayo papatawag ni Tatay Digong para pag-usapan yan? Tatawagin ka alas 5, alas 4 ng madaling araw para pag-usapan yung yung Davao model. Mismo dito sa mga chief PNP, dapat silang may alam yan kasi sila talaga yung sa kanila manggagaling yung manpower para isagawa ang Davao model na yan na sinasabi ni Garma. Bakit sila hindi nila alam? Kahit yung war on drugs. Kasi alam naman ni Tatay Digong, teka ha. Trabaho nyong tugisin ang mga drogista na to. Ang sasabihin ko lang dito, gawin nyo lang yung tama. Yung naaayon sa batas. Hindi ko kayo iiwan sa ere. Hindi kagaya ng ginagawa nitong bangag na administration na to. Yun lang o lagi natin naririnig kay Tatay Digong, gawin lang ang tama. Etong si Albayalde, etong si Eliazar, etong si Senator Bato de la Rosa, nakita ho natin na talagang umayos ang PNP noong mga panahon nila. Nung pumasok na ho itong si Marbil, doon na ho nagkanda loko-loko. Hindi sa public, pero hindi po napapag-usapan yung war on drugs. No, iba po yung napapag-usapan pag nagkakaroon ng meeting. Ano sir na pag-uusapan nyo? Okay. Alright. Nakausap ko rin si Senador Bongo. At sinabi ni Senador Go, gano'n naman talaga daw si dating Pangulong Roddy Duterte malapit sa mga pulis. Matulungin, ika nga. Nagbibigay po talaga ng pondo para sa pulis. Opo. Lalong-lalo na sa operasyon. Tama ho ba, sir? Hindi po natin alam dahil personally wala naman po kami tinanggap na additional na pondo coming from the president himself. Wala po. Okay. So, yung mga pasaring ngayon na meron talagang it was sanctioned by the previous administration na hindi totoong tinolerate ito na may sanction talaga ng mga sinasabing senseless killings. Wala talaga. Ano po? Hindi ko po nakuha yung... Hindi po totoo na sanction po ito mga senseless killings during the previous administration. Wala talagang ganun, sir. Well, unang-una, sabi ko nga po, wala pong utos na ganyan sa amin, whether directly or indirectly. At sa atin po, alam naman po natin na ang kapulisan ay sumusunod sa batas. No? Kahit po tingnan natin yung sinasabi lang very controversial na Oplan double barrel. Wala po doon sinabi na pumatay ng pumatay. Kahit po yung kino-question nila word na neutralization, hindi po ibig sabihin niya yung pumatay. Hindi nga po synonymous yung word na kills and neutralization, no? At yan po ang word na yan na ginagamit kahit sa ampong memorandum circular ng PNP, kahit na po doon sa illegal gambling noon. Siguro kung kayo ay nasa news network na noon, madalas pong napapag-usapan din yan, yung sa illegal gambling noon. No? At wala pong kautusan sa atin. No? Paulit-ulit po nating sinasabi, wala pong kautusan sa atin ang dating Pangulo, whether directly or indirectly sa amin, na pumatay na pumatay. Opo, okay. Pero kayo po ay... Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, mismong galing sa Chief PNP na kung saan siya ang may hawak sa buong kapulisan. Na walang ganong klaseng utos itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kung sakaling dumalo dyan si Tatay Digong, naku po, babalentong lahat ng mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Kaya yung wish nila, kaya ngayon tingnan nyo pagka pinag-uusapan si Tatay Digong kung dadalo o hindi dadalo dyan sa hearing. Medyo medyo natatakot sila yung dun sa mga statement nila, dinig ho natin yung kumbaga, pagka dumalo si Digong, mayayari tayo. Ganun ho ang dating no? Kaya alam ho nila na yung mga ginagawa nilang paninira kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagka pinatulan sila ni Tatay Digong, naku, yari ho yung mga yan. Handa pong, kung kayo patatawag ulit dyan sa mga hearings din, handa po kayong pumunta doon at magsalita. Yes, of course. Okay. Actually, parang natatandaan ko po, wala pa po yata akong absent dyan sa mga hearing na yan. Opo. Madalas po tayong naiimbitahan dyan sa congressional hearing. General, kilala mo ba personally si retired Colonel Garma? Hindi po. Hindi ko kilala. Ang encounter ko lang po dyan, nag-courtesy call siya nung siya ay na-appoint na GM ng PCSO. Nag-courtesy call lang po siya, very short yon yung pag-uusap namin doon sa doon sa Camp Crame. Opo, kasi ang nais lang yata dito ng present administration na maibalik po talaga yung tiwala ng taong bayan sa mga pulis na nasira di umano dito po sa
recalibrated anti-drug campaign before. Para sa atin, no, yung kung gusto nilang mangyari na maibalik ang tiwala ng sambayan ng Pilipino dito sa mga pulis na to, tuloy nila yung war on drugs nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa ganung paraan, makikita ng ating mga kababayan na talagang ang ating kapulisan concern sa kapakanan, sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Pero yung ano na yan, yung ginagawa lang quad committee na yan, hindi may babalik ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa ating mga kapulisan sa mga hearing na ganyan. Magtrabaho sila, gawin ho nila kung ano yung dapat nilang gawin. Kung merong kriminal at talagang nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot, kung may kailangan magurgur yan, di gurgurin yan. Wala namang problema sa atin yan, sa totoo lang. Kasi ang atin lang naman dito, kung ayaw nyong magka-problema dyan sa illegal na droga, di wag ho kayo lumapit. Ganun lang ho kasimple. Alam nyo, tama po yan, no? Opo. Kaya po nung ako nag-CPNP, hindi na po sa pagmamayabang. Panahon lang po natin talaga na pinaigting natin yung sinasabi nilang internal cleansing, no? At while we were implementing the war on drugs po doon, talagang in-implement din namin po yung disciplinary mechanism namin sa Philippine National Police. At it was during my time po na ako'y nag-create ng Integrity Monitoring Enforcement Group or yung AMEG para linisin yung hanay ng kapulisan. Dahil para po may balik yung tiwala ng kababayan natin sa PNP, no? That is the very reason nung kaya po nung panahon namin from 2016 hanggang 2018, no? Mahigit 3,000 po ang na-dismiss nating pulis. To be exact, around mga 3,574 kung hindi po ako magkamali sa ng 3 taon na kami umupo from 2016 to 2019 lang, no? At yung pong kinastigo natin na pulis noon ay mahigit 12,000. At maliban pa po dyan, yung mga siguro nakikita niyo sa news nung pinagtatransfer natin sa Balita ko, tumatakbo ng pagka-mayor ngayon yung si dating Chief PNP Oscar Albayalde diyan sa lungsod ng Angeles City, Pampanga, no? Susuportahan niyo ho ba itong si dating Chief PNP Oscar Albayalde sa pagtakbo niya na yan ng pagka-mayor diyan sa lungsod ng Angeles, Pampanga? Comment niyo ho sa baba. Mindanao, yung mga nung ako'y regional director ng NCRPO. Opo, okay. So, ewan ko ba, nabigla din ang mga mambabatas dito sa statement nga ni dating Colonel Garma dito, General Albayalde, na para bang aware daw ang mga dating mga hepe ng PNP dito sa covert operations nga, replicating pa Davao City model. Ano yung Davao City model daw? Yes, sir. Ano reaksyon nyo doon? Wala po kaming tinatawag. Hindi ko po alam kung anong pinanggalingan na pinaghugutan ng salita ni dating Colonel Garma, no? Kung meron pong tinatawag na Davao style man yan, baka sila po yun, no? At sila naman ay matagal pong na-assign sa Davao kasi. Pero Okay. Okay. Kaya tinarget ho nitong mga crocodile, ng mga aso ni Tambaluslos itong si Garma. Kasi dati siya dyan sa Davao. Para mailingkin nila ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pwedeng basta-basta pulis lang ang kanilang ipatawag dyan, i-contempt, tapos pabasahin ng kung ano-anong affidavit dyan. Hindi ho pwedeng ganon. Dapat talagang nanilbihan sa Davao para merong kumbaga koneksyon dito sa mga Duterte. Ayos. wala po sa PNP yan. I can assure you, wala po. Po, minsan na lang sir, General Albayalde, dito po sa mga nakikinig sa atin ngayon, nanonood, dahil hanggang ngayon, mainit pa rin ang usapin ng EJK na yan, extrajudicial killings ng previous Duterte administration at nababanggit ko kayo doon. General Albayalde, go ahead po. Maganda po yan at para po magkaroon ng katapusan itong usapin na to, no? Hindi po pwede sigurong hanggang bang panahon pinag-uusapan nito. Maganda po yan, magkaroon na talaga ng closure at mag-imbestiga yung ng Philippine National Police kung sino talaga ang involved diyan, kung talagang totoo ang sinasabi ng kung sino-sino. At in fairness naman po, para magkaroon na rin po ng justice sa amin dahil palagi pong nadadrag yung aming pangalan diyan. Okay. Maraming salamat po, General. Hay na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction.